Ang opisina may ara sang kabilugan nga siyam ka mga regular employees nga ginapangunahan kang municipal agriculturist, may 3 ka agriculturist 2 para sa 3 ka sektor kang agriculture, crops division, livestock and poultry division, kag fishery division. Sa pagpaninguha nga malabot ang mga kabaranggayan kag maserbisyuhan kang tampad ang mga mangunguma pag mapatigayon nga mapataas ang panubason ilabi na gid sa mga humay. Ang opisina naga-introduce sa mga bag-o nga teknolohiya sa aton mangunguma agud mag-adoptar ka mga sistema sa pagpanguma ilabi na gid ang paggamit ka high yielding nga mga binhi. Ang opisina nagapangita man sang paagi para matudloan pahagan-hagan ang epekto kang climate change sa sektor ka agrikultura. Ang Banwa Camiagao naging top producer sa probinsya kang Iloilo sa kape kag kakao kung sa diin nakabaton kapasidungog sa pagselebrar ka Farmers Week sa probinsya kag syudad Kapasi sang nagligad nga Oktubre. Amo dya ang mga proyekto kag aktibidades sa idalom sang Crops Division. Rice Production Calendar Year 2024. Corn Production Calendar Year 2024. Rice Crop Manager RCM Project. Rice Competitiveness Enhancement Fund RCEF Project. Farm Mechanization Support Program. Rice Farmers Financial Assistance or RFFA. Farmers availed and benefited from Philippine Crop Insurance Corporation. Masagana Hybrid Program Orientation to Different Cluster Barangays. Ceremonial turnover of hybrid seeds under Masagana Program. Distribution of biofertilizers to different cluster barangays. Cluster baseline data interview, cluster enrollment form, and cluster cultivation calendar interview. Crop establishment monitoring. Field visit and standing crop monitoring. For high-value crop production, high-value crop interventions, bulb onion seeds distribution, distribution of plastic crates, cacao seedlings distribution, vegetable seeds distribution, recognition top-performing municipality in cacao and coffee, other activities, benchmarking farm expository trip, stakeholders consultation meeting, high-value crops mapping to different high-value crop production areas. Ang Livestock and Poultry Division naga-implementar ka mga programa ilabi na gid sa pag-upgrade ka mga existing stocks sa Carabao, baka, kanding kag baboy, paagi sa artificial insemination nga may mataas nga kalidad sang karne, madasay magdako kag may mataas nga produksyon sang gatas. Ginatugruan man importansya ang monitoring and surveillance sa mga masakit nga nagaatake sa mga kasapatan, ilabi na gid ang African swine fever sa baboy, bird flu kag rabies prevention. Gina-empower ang mga nagasagod paagi sa information education campaign nga ginahigwat sa mga kabaranggayan para mabantayan ang pagsulod ka virus nga makaapekto sa pangabuhian sang aton mangunguma sa banwa. Ginatugruan man importansya ang pagproteksyon sa mga kasapatan sa masakit ilabi na gid ang sakit nga hemorrhagic septicemia kag hog cholera paagi sa pagtugro sang bakuna para mapahagan-hagan ang epekto sa kasapatan. Massive dog vaccination sa kabaranggayan gina-implementar sa bulan nga sa diin tama kasingkal ang init kag maproteksyonan ang mga ginasagod nga ayam kag mapahagan-hagan ang epekto ka rabies sa palibot. As of April 2025, haros nalibot rin ang bilog nga kabaranggayan kag mga sityo nga nakabakuna ti masobra 9,000 ka mga ayam nga sa diin nagsobra sa ginatarget nga 70% ka populasyon ka mga ayam ang mabakunahan.
Ang nga aktibidades sa opisina nahimo nga maging effective kag efficient ang pag-implementar tungod sa mga farm-to-market roads nga nabutang sa mga kabaranggayan. Ang sektor sa pangisda nagtugro gid tibahel nga importansya ang Fish R, Boat R, kag RSBSA nga sa diin ang individual nga mangingisda makasulod sa registration para sa assistance support. As of December 2024, may ara na nga kabilugan nga 3,170 ka mangingisda ang nakarehistro. Ini tungod sa pangampanya pagpagpaintindi ka impormasyon na makasulod sa registration ka mga fisher folks. Napatigayon man ang mahapos nga paagi sa pag-renew, pag-apply sa business permits, paagi sa one-stop shop na ginapatigayon under the leadership of Mayor Oscar Richard S. Garin Jr. Paagi sa sito nga pag-implementar ka Fish Sanctuary Ordinance na tigayon nga naproteksyonan ang fish sanctuary sa coastal areas kaaton Banwa. Ini gina-implementar para sa sustainability ka resources sa kadagatan kag para sa future generation. Inland Fishery Program o kon Inland Tilapia Production gina-implementar para sa dugang nga kita kag sufficient fish supply sa mga mataas nga kabaranggayan. Nagasuporta man ang Lawa Binhi Project sa stocking component of tilapia production. Ang sektor kamangingisda gina-empower pamaagi sa mga paghanas na hanungod sa good hygiene kag proper fish handling, maimprobar ang ila serbisyo sa mga konsumidor kag sa koordinasyon sa Universidad sang Pilipinas sa Visayas o UPV kag LGU Miagao. Panghimanwa nga aktibidad nadugangan ang ila mga ihibalo sa coastal resource management kung paano maproteksyonan ang manggad sang kadagatan. Ang aton pinalangga nga Local Chief Executive Engineer Oscar Richard S. Garin Jr. naging chairman sa Southern Iloilo Coastal Resource Management Council Incorporated. Ang ini nga council nagasakop sang 5 ka coastal municipalities sa 1st District of Iloilo nga ang tinutuyo amo ang pag-implementar ka Unified Fishery Ordinance kang 5 ka banwa. Naka-implementar ka provision of assistance to bangus fry gatherers kag mga asindera kamiag-aw nga sa diin mapreserbar ang traditional industries kag makabulig dugang nga kita sa mga mangingisda. Para sa proteksyon ka coastal resources, naga-adoptar ka coastal clean-up sa 22 coastal barangays regularly. Ang tanan nga natigayon nga serbisyo para sa mangunguma kag mangingisda naging mahapos ipalabot sa mga kabaranggayan tungod sa farm-to-market roads nga na-implementar sa mga kabaranggayan para maging effective and efficient ang serbisyo. Kag sa pagpasalamat sa mga suporta sa programa sa agrikultura kang aton very supportive na Municipal Mayor Engineer Oscar Richard S. Garin Jr. Para sa tulad nga henerasyon kag sa paraabuton, serbisyo padayunon.